Pastor will pray. We will pray for the prayers. Yeah, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Oh, napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Napakaganda ng ambience. Hallelujah. When we feel the presence of God. We have a couple of prayer requests over here. And, hallelujah. We already have... Oh, the power of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tayo'y habang nararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos, hallelujah, sa lugar na ito, hallelujah. Bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, we are going to have a couple of all these prayer requests para ipanalangin natin, lalo na ang gawain natin sa hapong ito, pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah. We have our prayer request for Sister Jill Bongkawel. Hallelujah. Good health and guidance. Hallelujah. Tayo'y manalangin na sa Panginoon. Hallelujah. Amang banal. Hallelujah. We are praying to you once again this afternoon, O God. Hallelujah. To our Sister Jill Bongkawel. Hallelujah. For healing, for good health, hallelujah, and guidance, O Lord, hallelujah. Kailangan niya, Panginoon, hallelujah, ng iyong ganap na pag-iingat, ganap at kumpletong kagalingan sa kanyang nararamdaman sa katawan. Ano man ito, Panginoon, na nararamdaman niya sa kanyang katawan, Panginoon, hallelujah, release her from all the bondage of infirmities, hallelujah. Ganun din kay Sister Cynthia Nobleza, Panginoon. She has unspoken requests, Panginoon. And you know, God, hallelujah, hindi man namin masabi ng aming mga bibig. Salikskin mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Ikaw ang nagtalaga nito, ikaw ang gumawa nito, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang lahat ng nasa aming mga puso at isipan, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, sa hapong ito na si Sister Mylene Passion Cacho for her husband's healing from skin infection and her son's restoration, spiritual restoration, si Brother Andre Jess Cacho, O God, hallelujah. Ibalik mo ang mga pamilya mo, ang alaga mo, Panginoon, hallelujah, na iyong iniligtas, Panginoon, ibalik mo uli sila, Panginoon, sa iyong bakuran, Panginoon, hallelujah, dahil alam namin, Panginoon, na ang iyong pagdating ay imminent, Panginoon, ay darating na, Panginoon, dahil hinahantay namin ang bagay na ito, na ikaw ay makapiling na sa habang buhay, Panginoon, kaya dalangin namin, Panginoon, hallelujah, na si Andre Jess ay maibalik mo sa iyong gawain, Panginoon, at maging patotoo ang kanyang buhay, hallelujah, na maibalik mo ang may restore mo ang kanyang spiritual life in serving you, O God, hallelujah. Lord God, I pray, hallelujah, for our safe and protection sa aming travel to Philippines, hallelujah, from 9 to 19, O God, hallelujah. Be unto us, guide us, and lead us, hallelujah. Gayon din, Panginoon, hallelujah, ang aming panganay na siyang magiging maiiwan, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, ng Hong Kong. Ingatan mo po siya, gawin mo siyang maging active sa kanyang pag-iisip, Panginoon. Hallelujah. At ng kanyang maingatan, Panginoon, ang kanyang trabaho, hallelujah, ang kanyang pangangatawan, O God, hallelujah. Safety in our house, Panginoon, hallelujah. Ingatan mo ito, Panginoon, hallelujah. Gayon din, Panginoon, hallelujah, ang aming LA conference na magaganap, Panginoon, sa darating na araw, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang siyang kumilos, hallelujah. Ikaw ang siyang mangusap. Ikaw ang magbigay ng kapangyarihan, Panginoon, sa pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon. Ikaw ang siyang kumilos at magbigay, hallelujah, ng kaunawaan at karunungan sa mga a-attend, Panginoon, hallelujah. Dalahin mo, hallelujah, ang iyong mga anak, hallelujah. Bigyan mo sila ng freedom sa kanilang mga trabaho, Panginoon, upang sila ay maka-attend ng LA conference, O God, hallelujah. Lord, I pray, hallelujah, sa gagamitin mo, Panginoon, hallelujah, na mangangaral, Panginoon, ang magiging guest namin, O God, hallelujah. Bless them as they travel from the Philippines all the way here in Hong Kong, O God, hallelujah. Bless them with a double portion of anointing, O God, hallelujah, as they minister
your words, hallelujah, and teach your words, O God, hallelujah. Lord, ngayon din, Panginoon, hallelujah, ang bawat isa na nasa loob ng sanktuaring ito, Panginoon, alam ko na mayroon silang mga dalangin, Panginoon. Alam ko mayroon silang kahilingan na hindi man nila sabihin ng kanilang bibig, Panginoon, hallelujah. Ikaw na, Panginoon, ang sumaliksik ng kanilang mga puso't isipan, Panginoon, at sagutin ang mga pangangailangan sa kanilang buhay, Panginoon. Whether if it's healing, Panginoon, sa karamdaman, Panginoon, release from bondage of depression and anxieties, O God, hallelujah. Lord God, dalangin ko ang bawat pamilya ay maging mas malalim sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Sa mga darating na araw, hallelujah, ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon, hallelujah. Sa bawat pangangaral ng iyong mga salita sa hapong ito, hallelujah. Ikaw ang siyang magsalita sa bawat isa. Hindi man lahat, isa, Panginoon, ang mag-prick ng kanilang mga puso. Ang mangusap sa kanila, hallelujah. Ikaw ang siyang mangusap, hallelujah. Itago mo ako sa iyong likuran, O God. Gamitin mo ako bilang isang channel, hallelujah, ng iyong mga salita, hallelujah. Let there be rebuke, let there be teaching, let there be a renewance in our service to you, O God, hallelujah. And by the power of Jesus Christ, hallelujah, let the outpouring of the Holy Spirit, let there be revival in our service this afternoon, oh God, hallelujah. Without you, without your power, without your action, hallelujah, we can do nothing, hallelujah. We give you back all the glory, the honor, and praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody say amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. And as we get ready to hear the word of God, hallelujah, let us open our Bible in Proverbs chapter 14, verse 12. Hallelujah. It's Proverbs chapter 14, verse 12. And if you're not there in the screen, it says there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Hallelujah. Sa Tagalog, may daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo niyon ay mga daang kamatayan. Hallelujah. And as we follow up in this scripture in Psalms 18, verse 30, it says here, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust Him. Hallelujah. Muli sa Tagalog, tungkol sa Diyos, ang kaniyang lakad ay sakdal. Hallelujah. Sa salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat ng nangangalong sa Kaniya. Hallelujah. Muli, Panginoon, hallelujah, sa hapong ito, dumadalangin kami, Panginoon, na Ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, ang magturo, Panginoon, patungkol, Panginoon, sa subject na iyong tatalakayin sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, hallelujah, na makinig ng mabuti, hallelujah, at namnamin ang iyong mga salita, ang iyong ituturo sa hapong ito, Panginoon. Let there be, hallelujah, an opening of wisdom and understanding sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Again, move unto us. Speak through us through the Holy Spirit. We give you back the glory, the honor, and praise, and everybody say amen. Hallelujah. Hallelujah. At tayo makakaupo na at habang kayo'y umuupo, hallelujah, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa hapong ito, hallelujah, His way is perfect. Hallelujah. O gaya nga ng nabasa natin sa talata ng Proverbs, sinabi rito, may daan na tila matuwid sa isang tao. Hallelujah. In our ways, ganun talaga tayo. We have this kind of decision in our lives, and through these decisions, sometimes we stand on it. Hinahawakan natin, pinangahawakan natin, pinaninindigan natin, hallelujah, na tama ito. Okay, itong desisyon na to.
Alam ko, okay to kay Lord. Minsan, ganun tayo. Ginagamit pa natin na pampatibay sa ating mga sarili na ang mga ginagawa natin, justify natin na alam natin na papayagan ng Panginoon. Pero ito ay plano mo. Plano mo lang sa sarili mo. Hallelujah. Hindi ito plano ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sinabi ng pamagat ng ating mensahe, His way is perfect. Hallelujah. Everybody say amen. Hallelujah. May salitang tinatawag na a haughty heart. Ang ibig sabihin, arrogantly superior. Mapagmataas, matigas ang ulo. In other words, naughty. Hallelujah. Our subject today is going to be focusing on Genesis chapter 10, verse 8 to 11. Hallelujah. There is a saying, haste is a waste. Yung mga nagbabadali, nauuwi sa walang kwenta ang mga bagay na ginagawa mo dahil ka laging nagmamadali. Many people nowadays are impatient, always in a rush for their accomplishment and personal needs. Hallelujah. Marami sa atin nakakaranas na ganyan. Marami na tayong nawi-witness, hallelujah, na kahit ng mga anak natin, palaging nagmamadali na tumanda. Hallelujah. Pero pag matanda na, gusto pa rin nila maging bata. Hallelujah. May ganun eh. Pag batang-bata ka pa, nag-iisip ka, paglaki ko, ganito ang gagawin ko, ganito gusto ko, may kalayaan ako, may kalayaan akong gawin ang lahat ng bagay. Hallelujah. When they grow up, at nagkaroon ka na ng tinatawag na nararamdaman sa mga katawan, mga lalabas na lang sa iyong bibig. Sana nung bata pa ako, hindi ko ginawa yung mga ganitong bagay. Hindi ako naging agresibong ganito para hindi ako nagkakaroon ng arthritis. Hindi ako kumain ng ganito. Hallelujah. But there is also a saying, patient is a virtue. Hallelujah. Pag tayo ay mapaghinahon, hallelujah, mapagpasensya, hallelujah, mayroong tinatawag na karunungan. Hallelujah. In the book of Genesis, there was a certain man. His name means rebel, or we will rebel. It's okay. Hallelujah. In Genesis chapter 10, yun yung focus natin. Hallelujah. That he was a mighty hunter. In Genesis chapter 10, verse 9, he was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Hallelujah. Notice also the word in verse 9, before the Lord. This phrase literally means against God. Hallelujah. Laban sa Diyos. Hallelujah. Minsan, ganyan tayo. Meron tayong gustong-gusto and there are times hindi tayo pumapayag. Tinatayuan natin. Hallelujah. Yung paninindigan natin na alam ko, ibibigay sa akin to ng Panginoong Diyos. Alam ko, ibibless ang gagawin kong ito ng ating Panginoon Diyos. Minsan, nararamdaman natin sa ating mga sarili, because we justify this, baka this plan is the plan of God in my life. But sometimes, isip tayo, is this really the plan of God in your life? Hallelujah. O tinatawag na emotion mo lang yun. Hallelujah. Minsan kasi nadadala tayo ng emotion natin na i-connect natin sa will ng Panginoon, yung mga kagustuhan ng Panginoon, hindi naman yan sa'yo. And that is the reason why sometimes pray tayo ng pray, pero hindi nangyayari yung prayer natin. Right? Hindi natutupad yung mga plano ng Panginoong Diyos sa ating buhay dahil may ibang plano ang ating Panginoon. That's why the title of the message of the Lord, His way is perfect. Hallelujah. Because sometimes we do that. We have that in ourselves. Sometimes we think that our ways are always perfect. Hallelujah. Tulad ng mga tao, ayaw pasakop against sa authority, against sa plano ng Panginoon. Mga taong gustong masunod ay ang kanilang nais lamang at hindi ang plano ng ating Panginoon.
Am I reiterating everything to all of you that makes you understand that why God is reminding us sometimes, hallelujah. Kapatid, ingatan natin ang ganitong pag-uugali na palagay natin ang Panginoon ang may akda ng lahat na ginagawa natin. Though we are doing it by ourselves, through ourselves, naakala natin ang Panginoon na nagbigay ng tinatawag na basbas upang gawin mo ang mga bagay na yan. Right? There are times siguro kailangan ko mag-travel sa Philippines kasi sabi ni Lord, gusto ko mag-travel. Pumunta ako doon, magbakasyon naman ako, magpahinga naman ng stress kong isip. Minsan ganun. But there are times that you have to think, kaya ka inilagay ng Panginoon in that situation kasi may learning process. Meron kang dapat matutunan. Right? There are times na, okay, you travel in the Philippines, for example, but when you are there, makikita mo ba talaga yung plano ng Panginoon sa buhay mo when you are there in the Philippines? There are times not. Katulad ni Nimrod. Nimrod is a rebel against God. Hallelujah. Alam ko, nabasa niya ang story ni Nimrod. Or sa hindi nakakaalam kay Nimrod, allow me to give more enlightenment on the message of the Lord this afternoon. Nimrod, he is regarded as disregarded. He disregarded of his past or his family. Anak siya ni Noah. All right? His grandfather and great-grandfather, along with the others who survived the great flood, left a great legacy of their family. Out of all mankind, there were only one who believed in God. Si Noah lang. Hallelujah. Noah has found grace in the sight of God. After the flood receded, the first thing that great-grandfather Noah did when he came to the ark, or came from the ark, was to build an altar and offer a sacrifice to the Lord. There was something that pleases the Lord. There are times when we get into ourselves out of trouble, nangyayari ba sa atin yung time na inalis na tayo sa sitwasyon ng ating Panginoon sa ating buhay? May problema ka, may sitwasyon kang pinagdaanan. Just like the flood of Noah. Alright? Nung matapos ang flood, nung bumaba ang flood, the first thing nang ginawa ni Noah ay nagawa siya ng altar. Nag-alay siya ng sacrifice sa ating Panginoon. Tanong, ano ang ginagawa mo ng bawat isa kapag inilabas ka ng Panginoon sa isang sitwasyon sa iyong buhay? There are times, may mga tao na pagtagumpayan ang problema. And there are times, nakakalimutan ng magpasalamat sa Panginoon. Hindi na lumuluhod, hindi na nalalangin, and saying, giving thanks unto God, sacrifice yung ilang oras ng iyong buhay para magpasalamat sa ating Panginoon. Nimrod would have nothing to do with the faith of the ancestors. So instead of learning from their experiences, they rebel against their teaching and their practices. Nimrod actions became subject of saying, back in those days. Merong isang karakter itong si Nimrod. Imbis na matuto siya sa mga experience, sa mga karanasan ng kanyang great-grandfather kung paano ito naging faithful sa ating Panginoon and how God has favor doon sa kanyang great-grandfather na si Noah. Si Nimrod, iniba niya yung sarili niya. Ang sa kanya, instead na tanawin yung mga nangyayari or nangyari sa kanilang family in the past, dapat maging grateful siya sa ating Panginoon. Dapat mayroon siyang sacrifices and offering ng kanyang buhay sa ating Panginoon. But here, you're going to know what he's going to do later. Imagine,
In Nimrod's days, perhaps said a rebellious child, may mga bata na sinasabihang, ang tigas ng ulo mo, para kang si Nimrod, hindi ka nakikinig. Hallelujah. Katulad ng isang awitin ni Frank Sinatra, I did it my way. Hallelujah. Number 2, hallelujah, he disobeyed the principle of God. Nimrod disobeyed the principle of God. God commanded Noah and his family when they were stepped out of the ark that they had a responsibility to be fruitful and multiply and replenish the earth. This didn't just mean that God wanted to earth repollution or repolluted, but I believe also that He wanted to replenish the earth with faithful people. Hallelujah. Noong lumabas sila Noah, hallelujah, sa arko, hallelujah, ang sinabi ng Panginoon, hallelujah, go ahead, multiply, replenish the earth. Why replenish? Hindi ibig sabihin magpakarami ng mga anak. Kung hindi, magpakarami ng mga faithful na maglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. He cares nothing of the kind of faith that his family had before him. I was talking about Nimrod. There is no record in the scripture of Nimrod ever having any children of his own. The third thing I want to share is that Nimrod, he disbelieved the promise of God. He disbelieved the promise of God. In my heart, I believe that Nimrod resented that God had done through the flood. God makes certain ways that they would be able to survive the next flood. Yet God had already promised that He would not destroy the earth and the inhabitant again by flood. A little story, a little backstory. May isang karakter si Nimrod na gusto niyang maging isang superior kasi nga arrogant siya, matigas ang ulo niya. Hindi niya tinatanaw yung mga nakaraang story ng buong family niya on how they survived the flood for 40 days and 40 nights din. Itong si Nimrod ay isa sa mga karakter sa Bible, and we find it in Genesis chapter 10. Natatandaan niyo ba nung maliliit pa kayo na meron kayo sa Bible school na may isang hari na nagtayo ng tore? Ang tinawag dun sa tore ng Babel. Alright? When they tried to erect the Tower of Babel, hallelujah, they thought, para kay Nimrod, kaya niya ginawa yung Tower of Babel, halos umabot na sa langit, sabi ang taas, para hindi na sila maka-experience noong flood na na-experience ng family niya. Para kay Nimrod yun. Iniisip niya, hindi na kami mamamatay. Wala nang mamamatay sa amin. We are going to erect a tall tower para kahit dumating man yung flood, hindi na kami mamamatay. Para kay Nimrod yun. Pero ang Diyos may ibang plano. Marinig niyo rin ba sa story na to on when they were building this sort of tower, alam niyo ba kung bakit ang buong mundo ay may iba't ibang mga salita? Ito ay nangyari rin sa story ni Nimrod. Okay? Habang binubuo nila ang tower na ito, matigas ang ulo ni Nimrod. And he wants to show his power to all the people. That he can make a big structure that almost reached the earth. Hallelujah. Alam niyo ba nung magawa nila yung tower, he even tried to use his bow and arrow. Hallelujah. At nasa isip niya, I will release this and maybe may tama ang isang anghel. At pagbalik nung arrow, may bakas ng dugo yung araw niya. Pero iniba ng Diyos ang plano sa kanyang buhay. Alam mo yung sinabi ko kaninang
They were all confused kasi binago ng Panginoon ang kanilang pag-iisip. Imagine, tayo rito, we understand these things that I'm saying in English, or if I say it in Tagalog, naiintindihan niyo ako. Pero habang nakikinig kayo, because of yours, let's say, just because of your stubbornness, and because you're saying, alam ko na yan, pinapangaral ni Brother Joel and everything. There are something that's building inside you, pinatitigas ang inyong mga puso, pati mga isipan, hallelujah. Ganon ang nangyari kay Nimrod. Pinatigas ang isipan niya. Tapos, ang nangyari, ginawa ng Panginoon, one day, they confuse their words. Kahit kayong dalawa magkatabi na lang, hindi kayo nagkakaintindihan, kaya naghiwalay kayo. Right? Ganon ang nangyari kay Nimrod. So do you notice that when it rains, minsan nakikita natin may rainbow? Alam nyo ba yung ibig sabihin ng rainbow kapag umuulan? Ang sabi nun, it's in the Bible, it's also in the Bible. Hindi lang to gawa-gawa. Alright? Kapag umuulan, lalabas ang rainbow. Reminder pala ng Panginoon sa atin yon na hindi na wawasakin ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Yun ang covenant, yun ang reminder kay Noah. So tandaan nyo ngayon na ang mundo ay hindi na masisira because of flood pag nakita nyo yung rainbow. That is the promise of God kay Noah. Hallelujah. Amen, 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 amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. But I believe that Nimrod hated rainbow because he was a rebel against God in his heart and was determined that he didn't need God in his promise, nor his protection. Nimrod made a quite name of himself upon the earth. Nimrod was a selfish person whose desire was to prove that he did not have to depend on God and had a family, he would make it on his own. Naranasan nyo ba before sa inyong buhay when you're making a decision in life and that decision, hindi nyo na naisasama ang ating Panginoon? Kasi, of course, right now, pag meron tayong pinaplano sa buhay, lagi natin kinukonsulta sa Panginoon. Lord, tama ba to? Lord, is this according to your will? Pag hindi, Lord, samahan mo ko, bigyan mo ko ng understanding. Pero naalala nyo ba before na meron kayong mga desisyon na gano'n na basta na lang, dire-diretso na lang. Kumbaga, in one word, bara-bara na lang, di ba? Bahala na si Batman. Yung natin, principle natin noon, hallelujah. Kay Nimrod, si Nimrod kasi, hunter siya, pero hindi siya hunter ng mga hayop. Hunter siya ng mga tao. He's a powerful huntsman sa mga tao. And Nimrod was no doubt a conqueror of men. He even established his dominion. Marami siyang na-erect, even na mga bahay, mga places, and mga accomplishment na maituturing sa kanyang sarili na tagumpay para sa kanyang sarili. Again, does it remind you? Dati, may nagawa ako ganito. May nagawa ako ganyan. Hallelujah. Dahil sa ability ko, sa kakayahan ko, nagawa ko yun. Hallelujah. Pero nakalimutan natin, lahat ng bagay na nasa sa atin, hindi galing sa atin. Galing sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Nimrod was a founder of a place called Babylon and surrounding areas with the modern Iraq. All the cities mentioned above would become major worship center of a pagan deities. A person who has a main ambition and objective and purpose in life is to be above others. To have more than others has never satisfied.
Minsan nakikita natin ang ating mga sarili na ganyan tayo. You want to be better than the other person. You want to be more knowledgeable than the other person. Minsan nakakalimutan na natin na dapat the more we are given the ministry, the more na lalo tayong tumataas, lalo tayong itinataas ng Panginoon, the more na magpapakababa tayo, the more na magiging humble tayo. Kasi pag nakikita ng Panginoon na tayo ay nagiging proud sa ating sarili, lalo na sa ating mga achievements sa buhay, the more lalo tayong nagdi-destroy. Why? How? Kasi nagiging proud tayo sa ating mga sarili, minsan nagkakaroon na tayo ng tinatawag na ego on our achievements in life. Again, God says, itinataas niya ang mga taong nagpapakumbaba. Hallelujah. In Nimrod is not content with what he has established, but forth now to Assyria. When he builds a city in Nineveh, Rehoboth, Kala, and Resen. Hallelujah. Sa maikling mensahe, hallelujah, this afternoon, I know that in Proverbs chapter 14, verse 12, uulitin ko, hallelujah, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Hallelujah. Marami tayong mga ginawa sa ating buhay, hallelujah, mga naging plano sa ating buhay that we think that is the best for us. That's why you're here. That's why you're listening to God's message this afternoon. Dahil ipinapaalala ng Panginoon sa inyo, hallelujah, this afternoon, na ang lahat ng mga ginawa mo noon is vanity. Walang kabuluhan. Amen. Hallelujah. Ang pagiging proud mo sa mga achievements mo before, hallelujah, is nothing to compare to what God is going to reveal, is what is revealing to you. Hallelujah. Actually, napaproud nga ako habang nakikita ko yung mga nag-aaral ng discipleship, nagtutuloy sa pag-aaral ng discipleship. Nakikita nyo, kung may tatanong nyo sa inyong sarili, minsan, bakit ba ako nag-aaral ng ganito? Diba? Pero ang totoo, hallelujah, the reason why I'm behind the pulpit is where I started, because I started in the small or the very first part of discipleship. Then after I finish it, I go to the next level, then to the next level, until God has put me behind this pulpit and to speak to you. Because one day, hallelujah, yung pinag-aaralan nyo ngayon, hallelujah, ay magdadala sa inyo behind this pulpit at magsasalita, hallelujah, the power of God, the God, hallelujah, that I serve will promote you, hallelujah. Kaya go ahead. Huwag tayong matigas ang ulo. Ang tagal naman ng lesson ni Sister Lydia. Ang haba ng mga lessons, ang haba ng prayer. Ulit-ulit, ganun. But the truth is, the more we persevere, the more na magpakababa tayo lahat, maging humble tayo sa Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong maging matigas ang ulo. Huwag nating iisipin that we are better than our teacher. Hallelujah. There are times ganun. Nangyari. Kahit sa akin, nangyari yun eh. Nangyari yung mga ganong times na, si teacher, parang konti lang yung paliwanag niya dun, pero ganito ang pagkaintindi ko dun. Minsan, masasabi mo pa, parang mas okay pa ako kay teacher. May palakpakan natin ng Panginoon. Minsan may ganon. Hallelujah. Meron talagang ganon. Kinakailangan ang mensahe ng Panginoon ay pangpagising. Hallelujah. Kaya talagang may ganun tayo. Kaya kinakailangan, anong plano ng Panginoon? Because His ways are perfect. Diba? Ang plano ng Panginoon is perfect in our lives. Aakalain ko ba natatayo ako behind this pulpit? Aakalain ko ba that one day I will going to be preaching the Word of God? No. Hallelujah. Yes, I have the skill. I have the talent out there.
Hallelujah. Pero iba ang nagsasalita ng salita ng Panginoon, nangangaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. One day, when you experience, trust my word. The word of the Lord is saying, one day you're gonna be standing here and speaking the word of God. Not basically in here. Maybe kung mapunta man kayo ng Pilipinas, hallelujah. The training ground is NLF. Hallelujah. Alam niyo ba na ang lahat ng mga nanggaling dito sa New Life, ang expectations ng mga tao in the Philippines, that high. Kasi alam nila meron training ground ang New Life. Alam nila, ang expect nila, you will be boldly standing behind the pulpit and preach the Word of God, hallelujah. Testify the Word of God. Yes, you will, hallelujah. Mangangaral kayo one day, magsasalita kayo ng lahat ng mga ginawa ng Panginoon sa inyong buhay, hallelujah. Trust me, yung mga pinag-aaralan nyo, pinag-aaralan natin every Friday, every time na meron tayong prayer connection, tiis lang. Hallelujah. God will promote us. Hallelujah. Have courage. Huwag tayong laging katulad ni Nimrod na laging tumatanggi against sa mga plano ng Panginoon. Hallelujah. Pag sinabi ni Sister Lydia sa'yo, tonight, ikaw ang prayer. Sige, mag-pray ka. Hallelujah. Magiging brave ka one day. Hallelujah. Kaya pag sinabihan ka, ikaw ang prayer. Hallelujah. Naranasan ko yan kila Pastor Bobby at saka kay Sister Cynthia. When yung one day, nag-church ka, sasabihin, ikaw ang worship leader ngayon. Ha? Magugulat ka na. Pero because Christ is in me, yes, I will do it. Hallelujah. For the glory of God. Hallelujah. Ganon. Magiging brave na lang tayo sa harapan ng Panginoon. Kayo magiging ganyan. And I trust me. Hallelujah. I am seeing all of you already. Hallelujah, that one day God will use you mightily and powerfully behind this pulpit and God's name will be glorified. Not you, but God will shine upon you. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Everybody say amen. Hallelujah. Alam ko na ang lahat ng ito, minsan daraan tayo talaga tinataas sa word na sinasabing, basic. Di ba? Dadaan tayo doon sa basic na yon. Kasi lahat ako rin dumaan sa basic Di ba? Lahat naman dadaan sa basic until you get into the next level of your study, your discipleship. Doon mo makikita na kapag nakagraduate ka, naranasan ko ito, totoong buhay. Nung makatapos ka ng isang discipleship lesson, sabi ko, kailan yung susunod? Kailan yung susunod para kailan yung graduation, sis? Kailan yung graduation, teacher? Pagkatapos mong graduate, nakatanggap ka ng diploma or something, hawakan mo yung certificate, hallelujah, that you proven that you have graduated, hallelujah. Para bang meron kang burning desire to go to the next level, para mapag-aralan mo. Kasi ang ginagawa mo, para sa glory ng ating Panginoon, hallelujah. Kaya yung makatanggap ka ng certificate and makita mo yung pangalan mo doon, Sister Noblesa. Hallelujah. Sister Taroha. Hallelujah. Makita mo yung pangalan mo, you graduated and everything. Para bang sasabihin mo, Lord, I want more. Hallelujah. I want more of you, Jesus. Hallelujah. And that is why yung stubbornness, hallelujah, the attitude of human attitude, negativity, we are not that kind of person anymore. We are peculiar people, sinabi sa Bible. We are already chosen. We are already selected to be the best version. Kung kailan tayo kinuha ng Panginoon, nung masama tayo, madumi tayo, wala tayong alam sa salita ng Panginoon, ngayon pa, meron ka ng alam sa salita ng Panginoon, ligtas ka na sa iyong mga kasalanan, hallelujah, and you have the rights to go and enter the kingdom of God. And not just that, hallelujah, you have received the Holy Spirit of God, hallelujah. Babalik ka pa ba? Babalik ka pa? Kung saan ka kinuha ng Panginoon? No more. Nandito ka na, you're in the next level of your life, go into the next level of your life to glorify God. Alisin mo na, hallelujah, once and for all, yung attitude na kailangan, katulad ng attitude ni Nimrod na nagmamataas pa sa Panginoon, hallelujah. That
Believe me, meron sa ating attitude ng Panginoon unang panahon na I can do all things. Hallelujah. I can do it because God has given me the intelligence. Ganun minsan may ganun. Pero once that we acknowledge God's sovereign power into all of us, talagang makapangyarihan siya na hindi mo hawak ang buhay mo. Paggising mo pa lang sa umaga, hindi ka nakapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan na tinatanggap mo. Halimbawa, ako nagbigay ng regalo sa iyo. Hindi ko man lang narinig na salamat. Anong mararamdaman ko? Di ba? Ang Panginoon nagbigay sa iyo ng buhay this morning. Did it ever occur to you na dapat mong gagawin sa umaga ay magpasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan? Di ba? We are spoiled in God. Hallelujah. Alam nyo, para tayo paglabas natin sa mundong makasalanan, alam nyo yung pangako ng Panginoon, wear the armor of God. Right? Kasi pag sinuot mo yung armor na yon, anuman ang maharap mo out of this place, this world, when you are wearing the armor of God, kahit anong gawin ng kaaway, hindi ka magagapi, hindi ka matatalo. Hallelujah. And that's why we have to submit. We have to surrender everything to the Lord. Not like Nimrod, na matigas ang ulo, naging stubborn, naging arrogant sa ating Panginoon. Hallelujah. Instead na in-honor niya ang ginawa ng great-grandfather niya na si Noah, ay nagsarili siya. And he became a superior on his own. Sa kanya lang yun, sa paningin lang niya, sa isip lang niya. Hallelujah. At sa maikling mensahe na ito, alam ko, naintindihan nyo ang mensahe ng Panginoon, ang gustong ipahatid sa inyo ng Panginoon. Hallelujah. That whenever we achieve things in our life, hallelujah, it is not because of you. Because of your own intelligence, because of your own knowledge, because of your own wisdom. No. Everything comes from the Lord. Dapat ibalik lang natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Hallelujah. And as we stand up, hallelujah. Alam ko na palagi naman kayong nagpe-pray sa Panginoon. Alam ko na lagi naman kayong connected sa ating Panginoon. But every time, itatak nyo sa inyong mga puso ang sinabi ng Matthew chapter 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Kapag naunawaan mo ang mga plano ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay, hallelujah. Kapag naunawaan mo kung bakit ka pa nabuhay sa araw na ito, dahil mayroong pang plano ang ating Panginoon sa iyong buhay. Kapag nakita mo ang iyong mga mahal sa buhay na buhay pa, hallelujah, paggising mo sa umaga, mayroong kang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Mayroong kang sasabihing, Lord, thank you so much for another blessing of life and another blessing of strength. Hallelujah. Nalalapit ka lagi sa Panginoon, not just because you're receiving blessing, but you're receiving also the persecutions in life, the hardship in life. Hallelujah. Na mayroong kang, hallelujah, pagmamahal sa ating Panginoon na no matter what happened to you, naroroon ang pasasalamat mo sa ating Panginoon. Hallelujah. And why God is telling you all of this? Why God is reminding you all of this? Kasi minsan nakakalimot ka na. Minsan nakakalimutan mong magpasalamat sa Kanya. Minsan nagiging stubborn ka at nagtatrust ka sa sarili mong kakayahan. Hallelujah. Wag. Hallelujah. Always, katulad ng sinabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, hallelujah. In all your ways, acknowledge Him, hallelujah. Lean unto God, hallelujah. Trust Him in all of your ways, hallelujah. And as I open the altar, hallelujah, you can come and tell the Lord,
Lord, salamat. Salamat sa lahat ng ibinigay mo. Lord, salamat sa buhay na ibinigay mo. Lord, salamat. Hallelujah. At nakikita ko pa ang aking mga anak, ang aking pamilya. Lord, salamat sa iyong pagmamahal. For your love, your grace, hallelujah. Dahil hindi mo makakayanang bayaran ang lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Kahit ibigay mo, hallelujah, ang iyong buhay, hallelujah, is not enough to pay God, hallelujah. God that gives everything, hallelujah. Kaya ngayon, I ask God to pour the Holy Spirit na inyong maramdaman, hallelujah, na ang Panginoon Diyos ay hindi nagbabago at hindi siya lumalayo, na lagi mo siyang kapiling, hallelujah, na kahit minsan tumitigas ang iyong puso, tumitigas ang iyong isipan, hallelujah, sa ating Panginoon, hallelujah. He never fails. He doesn't change. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Ang pagmamahal ng Diyos, hallelujah, ay dapat mong i-acknowledge araw-araw, minu-minuto sa iyong buhay. Hallelujah. Hallelujah, since day one, iningatan ka niya nung ikaw ay sanggol pa, hallelujah. Kaya ngayon, hallelujah, maging mas malalim ka sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon, hallelujah. Sa iyong pagpupuri sa ating Panginoon, hallelujah. Maging mas malalim ka, hallelujah. Mas maging meaningful ang iyong pagsamba sa ating Panginoon. Hindi yung nagsisimba lang, hallelujah, kung hindi sumasamba, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, who is upon us, hallelujah, and who is with us, hallelujah. Lord, thank you, Lord, hallelujah, sa buhay ng aking mga kapatid, hallelujah, that whatever it is na sila ay magiging faithful sa kanilang paglilingkod, Panginoon, hallelujah, na lalo silang magiging mas malalim, O God, hallelujah, sa kanilang paglilingkod sa iyo, O God, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Oh, by the power of Jesus in me, oh God, hallelujah, I declare, hallelujah, and I tell in the name of Jesus Christ, hallelujah, the outpouring of the Holy Spirit, oh God, hallelujah. Oh Jesus, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah. Have you figured out yet that a lot of times you are on your own worst enemy? Left to yourself without, hallelujah, without the knowledge, adequate knowledge, hallelujah. This will lead you to acting in a foolish way that are ultimately going to be your self-destruction. You might reach a point where you think, I need to be saved by myself. Hallelujah, because you are things I don't like. Things that I don't like, you might say in your life. Hallelujah. But sometimes, more oftentimes, that you depend upon yourself. And sometimes you have to go and face the Lord and say, but I can't change my situation. I can change my life. Hallelujah. Without you, Lord, I am nothing. Not on my own power. I need someone greater. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Sige, hallelujah, hallelujah. Dive deeper
Dwell in the presence of the Lord. And as you feel the presence of the Lord this afternoon, oh God, hallelujah, be upon us, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vision